Yes, natapos ko po yung 24 months na bone therapy. And then, nag-bone scan ulit po ako. Ngayon, every 3 months, monitoring niya po, every 3 months na lang yung bone therapy ko po. Hindi ako nawalan ng pag-asa dahil ang mga uma-assist sa amin ng mga nurse, mababait po sila. Sa ating Pangulang Presidente, sana po lahat kami na mga may sakit, tulungan mo po kami. Ganon, at salamat din po sa inyo, Mr. President. Thank you po and God bless po. Love you, President. Saan matatagpuan ang mga kagamitang medikal. Kasama po ng Pangulo sila DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagao at Dr. Mejia. Nandito rin po si Dr. Ralph Lazarus Rapacon, ang head ng Cancer Institute, upang magbigay ng briefing patungkol sa R1MC Cancer Institute. Iniinspeksyon ng Pangulo ang CT Simulation Room, ang unang hakbang sa pagpaplano ng radiation therapy. Dito kinukuha ang high resolution na mga imahe na tumutulong sa aming medical team na matukoy ng tama ang lokasyon ng tumor at mga kalapit na normal na bahagi ng katawan. Mahalaga ito upang masigurado ang ligtas at eksaktong paghatid ng radiation na naaayon sa pangangailangan ng bawat pasyente. Sunod naman na ini-inspect ay ang brachytherapy room, kung saan sinasagawa ang internal radiation therapy. Sa pamamarang ito, ang mga radioactive na materyales ay pansamantalang inilalagay malapit o direkta sa loob ng tumor. Dahil dito, maaaring magbigay ng mataas na dose ng radiation sa mismong tumor habang kaunting epekto lamang ang natatanggap ng mga malalapit na malulusog na tissue. It is especially effective for cancers of the cervix, uterus, prostate, and breast. Sa puntong ito ay ini-inspect po ng ating mahal na Pangulo ang Linear Accelerator o LINAC, isang advanced equipment para sa radiation therapy. Nagdi-deliver po ito ng high-energy X-rays sa mismong tumor site gamit ang image guidance at real-time motion tracking. Gamit po ng LINAC, maaari po nating gamutin ang mga complex na cancer with accuracy, safety, and efficiency. Center Chief, Dr. Joseph Roland Mejia. Mr. President, mula po sa puso ng bawat Ilocano at Pangasinense, maraming salamat po. This facility is now equipped with state-of-the-art cancer diagnostic and treatment machines, including the 128 CT scan, 1.5 Tesla MRI, we have linear accelerator, brachytherapy, radiotherapy, and mammography. Since our soft opening, we have already served an astounding 59,643 patients with an average of 80 cancer consultation and treatment per day, a number that reflects the overwhelming need for these services. The R1MC Cancer Institute proudly offers a wide array of oncology services, from pediatric oncology and hematology, medical and radiation oncology, to gynecologic and surgical oncology and palliative care. We have dedicated therapeutic infusion units for both adults and children needing chemotherapy, targeted therapy, and blood transfusion, all delivered in a compassionate and healing environment. But beyond machines and medicine, what truly sets our institute apart is our multidisciplinary tumor board, a team approach where experts from different specialties come together to create the best, most personalized treatment plan for every patient. Mr. President, we stand here today not just in celebration of a building, but a vision fulfilled, a future where no Pangasinenses and Ilocano have to travel far to be treated with cancer. Ang bawat pader ng institusyong ito ay simbolo ng pag-asa. Ang bawat kagamitan ay kasangkapan ng buhay at ang bawat manggagamot dito ay handang tumindig para sa bayan. Lastly, we express our deepest and more heartfelt gratitude to you, Mr. President, for approving House Bill 1001, authored by our Congressman Ramon Gico Jr., Congressman
Christopher de Menecia and Congressman Art Celeste, and signing it into law as Republic Act 12203, increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center from 600 bed to 1,500 bed. Thank you po. Pangasinan 4th District Representative Maria Georgina de Venecia. I think that's the first time I've called you by your full name. Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, Dagupan City Mayor Belen Fernandez, Department of Health Undersecretary Achilles Gerard Bravo, and other DOH officials, Region 1 Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. 100 taong na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang layunin ng Region 1 Medical Center o R1MC ang magsilbi, mag-aruga at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, dito po tumatakbo ang mga taga-Dagupan at Karatig Probinsya para magpagamot. Isang siglo ng serbisyo, isang siglo ng pag-aaruga sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin sa ika-100 taon ng R1MC, isang malaking karangalan din para sa akin ang makasama kayo ngayong mahalagang okasyong ito, ang pagbubukas natin ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Ito ay isang bagong pasilidad na tutugon sa isa sa pinakamatinding hamon ng ating panahon, ang cancer. Noong panahon ng aking ama, na itayo ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Ang Cancer Institute na ito ay magkakaroon ng mga modernong kagamitan. Yung aming nakita is state of the art. Para akong nasa ospital sa Singapore. Ganun kabago yung mga modelo na ginamit na naidala rito from Germany at saka karamihan from Germany. No? Buti yan, para maraming matulungan. Gumagamit tayo ng lahat ng modernong kagamitan. Katulad para sa radiotherapy, ng nuclear medicine, brachytherapy, chemotherapy, at palliative care. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Patuloy po ang administrasyon sa pagtatayo ng DOH Specialty Center. Ito po ay mga unit o departamento sa ospital na may angkop na kasanayan at kagamitan para sa sakit ng puso, sa sakit ng baga, bato, cancer. Ito po ay isang leksyon na natutunan natin nung dumaan tayo sa pandemya. Dahil ang talagang nakatulong sa mga kababayan, lalong-lalo na nung sa simula, nung wala pa natin, hindi pa natin masyadong naunawaan kung ano ba talaga yung COVID, ano ba yung gamot dyan, ano ba yung dapat gawin dyan. Ang mga nakatulong talaga ay yung specialty hospitals. Kasi kahit na specialize sila sa atay, sa kidney, sa heart, pero sa baga, marami silang na binuksan nila ang kanilang mga ospital at doon na nagpuntahan at dahan-dahan natuklasan natin kung paano gamutin ang COVID nung panahon na yon. Ngunit, ang maliwanag na naging leksyon dyan, ay sabi namin, sa Manila lamang. Hindi naman, paano naman yung nasa labas? Dahil pag napuno na yan, kahit na sino, hindi na pwede. Tapos, yung mga taga-Visayas, yung mga taga-Mindanao, kahit dito sa Luzon, ang layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano naman gagawin ng mga nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga ospital. Marami pa tayong gagawin para sa cancer. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman.
upang matugunan ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din natin na mas maraming kababayan pa ang mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o treatment plan, pumunta lamang po kayo sa isa sa 34 na DOH accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na po rito itong R1MC. Sa Maynila, kasama rito ang PGH, hospital na ato sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center. Sa Cebu, o di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao, nandyan na ang Zamboanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. May nakatalaga pong mga social worker or personnel sa bawat ospital na tutulong sa inyo sa pag-assess ng inyong sitwasyon. Kapag naaprubahan po ng ospital ang inyong request, maaari na pong magamit ang tulong pinansyal sa pagamutan. Nakakalungkot na maraming kababayan natin ang hindi alam ang mga programang ito, kaya hindi sila natutulungan. Si SecTed ng Herbosa ng DOH ay maglalabas ng impormasyon na kumpletong listahan ng mga ospital na ito para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong o may karamdaman, alam nila kung saan pupunta at para makinabang dito sa mga programang ito. Inaasahan ko na palalawigin ng DOH pa ang impormasyon ukol dito. Sana rin ay bilisan ang pagproseso sa mga request sa Cancer Fund. Siguraduhin alam na agad ng pasyente kung kailan niya makukuha ang sagot niya sa request. At wag na natin patagalin. At maraming nangyayari, nakakalimutan, hindi na naproseso, mamamatay na lang yun, hindi na nagamot. Kaya time is of the essence when it comes to processing those requests. Bukod pa riyan, madagdagan pa sana ang mga ospital na maaring matakbuhan ng ating kababayan para sa programang ito. Sa paglaban sa cancer, napakahalaga ang early detection at saka early treatment. Kasi mas malaki ang tsansa ng paggaling kung maaga itong madiskubre. Kaya dapat regular tayo magpa-check up at layunin natin gawing madali, maginhawa at mura para sa lahat ng Pilipino ang pagpapakonsulta. Kaya po natin tinatayo itong bagong urgent care and ambulatory center o ang tawag namin ay ang Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon, mayroon pong 3 Bukas Centers dito sa Region 1. Ang isa po ay nandito sa Dagupan. Dito pwede kayong magpatingin upang maagapan ang mas malalang sakit. May mga minor surgery, kaya nilang mag-minor surgery. Adult and pedia immunization, yung pagbigay ng bakuna. Dental service, iba pang serbisyo nandito sa Bukas Center. At nais nating maging 24 hours, 7 days a week itong bukas. Dahil ang sakit, wala namang pinipiling oras. Nais din nating dumami pa ito para mas maraming mabigyan ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Imo-monitor ng DOH sa mga kagamitan sa Bukas Center para pagka nasira, ayusin agad. Dahil hindi pwedeng magantay ang taong bayan, lalong-lalo na ang pasyente. Isa pa, meron ding libreng bakuna para sa human papillomavirus or HPV ang DOH. Ito po ay para sa pag-prevention ng cervical cancer at iba pang cancer na dulot ng HPV. Kailangan lang pong malaman ng mga kababayan natin ang mga serbisyo ito. Kaya inaatasan ko ang DOH, tutulungan po namin hanggat maaari na palaganapin ng impormasyon ukol dito. At hindi binibigyan suporta ang mga pananaliksik at pag-aaral ng makabagong teknolohiya panglaban sa kanser. Dahil ang bawat bagong impormasyon o nadiskubring kaalaman ukol sa kanser ay maaring makapagligtas ng ilang buhay. Bago ako magtapos, nais kong batiin ang ating mga magigiting na health care workers. Hindi lang po, dahil po, siguro para sa akin, talagang naging naramdaman ko ito nung ako naman ay natamaan ng COVID, yung unang kong tama ng COVID na
medyo kamantik na ako. Mabuti naman, talagang I have to tell you, na-appreciate kami mga may sakit, na-appreciate namin yung ginawa ng lahat ng mga doktor, lahat ng mga nurse, lahat ng mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, lahat, kahit hanggang sa barangay health workers, lahat kayo. Malaking itinulong nyo sa amin at marami sa amin ang hindi nabuhay kundi sa ginawa ninyo. Kaya magpapasalamat kami, hindi lamang dahil sa COVID, dahil kayo na bumubuo ng Region 1 Medical Center, kayo ang nagbibigay buhay sa mga institusyong ganito. Kayo ang mga nagbibigay buhay sa mga wala ng pag-asa at nag-aantay na lang ng oras nila. Sa pagganap ninyo sa sinumpaang tungkulin ninyo, ipinapakita ninyo araw-araw ang pagiging tunay na bayani. Saludo po ako sa inyo. Tapang, galing at dedikasyon. At para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. Maraming salamat at mabuhay ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. President, para sa inyong mensahe.